because of what the recent happening, biglang may mga new uncertainties that have been brought into also planning. But ang point is tuloy, it will not be pushed back much longer than into May. Walang balak ang atin ito koalisyon na kanselahin ang planong ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea, partikular na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa gitna ito ng mas malalang agresyon ng China sa Philippine Resupply Mission sa Ayungin Shoal. Sa March 23 maritime incident, 3 Pilipinong sundalo ang nasugatan matapos gamitan ng water cannon ng China Coast Guard ships ang supply boat ng Pilipinas. Ayon sa atin ito convener na si Ed De La Torre, mas marami ang inaasahan nilang makilahok sa ikalawang misyon nila sa West Philippine Sea. Ngayon pa lang, lubos na ang paghahanda ng grupo at maigting na nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan. Plano rin ng atin ito na magsama ng international observers sa kanilang misyon. Ayaw nating makadagdag sa escalation ng away. Ang gusto natin ang ma-put forward is ma-realize na we are standing on solid ground internationally in terms of law. This second mission, siguraduhin natin magkaroon ng international component. Let's invite observers and let's make sure that it is well publicized in media. December 2023 nang isagawa ng atin ito ang unang gift-giving mission sa West Philippine Sea, partikular na sana sa mga nakaposting Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal at magdala ng supply para sa frontliners. Samantala, kinumpirma naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Ayungin Shoal. Giit ng abogado, hindi ito sikretong kasunduan, kundi isang gentleman's agreement. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa pinagtatalo ng teritoryo. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng iba yung improvement sa mga estrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating ko sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan ng nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging aksyon ng China. Itinanggi naman ng abogado na sa ilalim ng dating administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.